Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga at December 2 na nga. Grabe, ang bilis, no? Parang kailan lang. So, eto na siya. Siyempre, papunta na tayo sa Christmas, sa New Year. Kaya, Merry Christmas sa inyong lahat. So, yan. And then, Happy Holidays. So, alam ko naman na yung iba ay hindi naman Katoliko. So, Happy Holidays na lang po. And then, ayan. So, siyempre, malapit ang matapos ang taon ng 2025. So, ilang tulog na lang, ilang araw na lang yan. Ang bilis-bilis ng araw, no? So, meron pa tayo ngayong 28 days to go. 28 ba? So, parang 28 or 29 days to go para sa taong 2026 na. Oh my gosh, nakakangilabot. Parang kailan lang. Nagdiriwan tayo ng New Year. Ngayon, patapos na. So, maraming salamat syempre sa mga pinagdaanan nating bagyo, pinagdaanan nating mga sakripisyo, mga challenge na nalagpasan natin lahat. Kaya dapat maging proud tayo sa sarili natin. And then, thanks God, di ba? So, saligid sa lahat sa Panginoon na ginagabayan tayo at yung mga kalusugan natin, nagkakasakit man tayo, pero alam mo yun, yung nagagaling din agad. So, yun yung importante. And then, ayun, keep smiling and laban lang. So, ganun talaga ang buhay. Kailangan lagi tayong palaban. Kaya naman ngayong araw na to, syempre gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik sa Mama Sam Vlog at saka sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyong lahat. And then, ayun. So, syempre, sa lahat ng Mama Sam dyan, talagang solid na sumusuporta dito. Kanina nagkamali ako ng upload, napadoble yung upload ko. Tapos, ang nag-go ko pala, yun doon sa kabila kong channel, yung para sana dito. Kaya, marami pa rin akong chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, eto na. So, simulan na natin ang chika. Arnold Figueroa, isang tunay na syempre, beauty queen maker. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay congratulations kay Sir Arnold. Napaka-sweet niyan in person. Mabait. Tapos, ayun, so, simpleng tao lang na, alam mo yun, very humble, down to earth. And then, nakakatuwa kasi lahat ng queens niya ay talaga namang nananalo sa international pageant. Back to back pa nga, di ba? Nakailang back to back siya. And nakaka-proud. Oho. Hindi naman siya nagtitraining para matawag natin na beauty queen maker siya. Kasi hindi naman siya yung alam mo yun, yung nagtuturo ng pasarela. Kumbaga, parang nagkataon lang siguro na lahat ng mga reyna niya ay swerte sa kanya, di ba? So, magaling kasi mag-alaga si Sir Arnold. Kaya maituturing na rin natin siya na beauty queen maker kasi sa sobrang dami ng mga beauty queens niya na nag-title sa international pageant at nakakuha ng back-to-back. Kaya mabuhay si Sir Arnold. Doon sa mga nagre-reklamo, nako, dapat umalis na dyan ang Miss World Philippines. Nako, dapat wala na dyan ang Miss Grand Philippines. Parang feeling ko, dapat manatili sa kanya at ipagpatuloy lang niya yung ginagawa niya. So, yun. So, let's see in the future kung ilang beauty queen pa ang kokoronahan mula sa international pageant. O, diba? Ang bongga kaya ni Sir Arnold. Panalo. At para naman sa sumunod natin, chika, back-to-back ng Pilipinas, kinaiinggitan ng ibang bansa. So, tingin mo ba, Mama Sam, makaka-apekto ba to sa ating mga beauty queen in the future na lalaban sa international pageant? Hindi. Kasi kung magaling talaga ang pambato natin, wala naman silang magagawa, kundi ipanalo talaga. Or else,
wala silang magagawa kundi ipanalo talaga, or else dayain na lang nila yung resulta. So, yon. So, ayun lang yung nakikita kong mga dahilan na pwede nilang gawin. So, yes, totoo. Hindi ako magtataka kung kinaiinggitan ang mga beauty queens natin sa galing, sa pagkuha natin ng mga back-to-back, tapos ayun, sa pag-penetrate natin sa top 5, lahat ng mga beauty queens natin ngayong taon na ito halos nakatungtong talaga ng top 5. So, ang ibig sabihin niyan ay di ka libre ang mga pinapadala natin sa international pageant. At natutuwa naman ako dahil tayo ang tunay na powerhouse. Hindi lang sa Asia, sa buong mundo. So, i-consider na natin yon. So, yung iba kiniklaim nila katulad ng Thailand, di ba? Nagkiklaim sila na powerhouse na rin daw sila. Napa-powerhouse sila kasi tinatrabaho nila ng bonggang-bongga sa likod ng hintablado, di ba? So, yun. And then, ang ano naman, ang Vietnam, ayun din. Pag doon sa pageant, sa lugar nila yung pageant na nanalo. And then, pagdating naman sa Indonesia, ayun, Miss Cosmo, Indonesia. Charot. So, yun. Anyway, so, lahat naman ay potential para manalo sa international pageant. Depende na lang yan sa kumpiyansa mo. Depende na lang yan sa galing mo. And then, ang Pilipinas, natutuwa ako, hindi naman sa pagyayabang, ay napakagaling ng mga Pilipino. Ito talaga naniniwala ako, pang world class ang beauty ng isang Pinay, di ba? At hindi lang ng Pinay, tayong lahat, di ba? Kasi yung kumpiyansa nga natin buo. At sana wag lumaki yung ulo natin nang dahil sa mga natatamasa natin. Just keep humble, ganon. And then, bayaan mo sila mainggit. Ganun talaga ang buhay. Di ba? So, yon. At para sa sumunod na chika, Winwin Marquez, sumali kaya sa Miss Universe Philippines after na magkaroon ng dayaan. Sabi nga ni Winwin, hindi daw ito ang traditional na nakagisnan niyang Miss Universe. So, nagulat din daw si Winwin sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe. Actually, wala namang problema sa Miss Universe, sa totoo lang eh. Ang problema yung organization. Yung kung sino yung mga may hawak dyan. Ayun yung mga kolorum, di ba? Kakaloka sa kolorum. Hindi kasi, di ba? Kaya nagkakaroon ng mga ganito dahil sa kanila. Pero kung ang purpose nila ay pagandahin ang Miss Universe at hindi pagkakitaan at hindi yung alam mo yon, okay lang naman na gawin mo yung business. Gawin mo siyang pagkakitaan. Pero not to the point naman na parang alam mo yon yung maging gahamang na ang mga tao dahil lang sa gustong makuha lahat ng pera ng tao, di ba? So yon. So yun kasi yung nakikita ko eh. Si Hudang wala siyang pakialam kung sino yung mga nagbayad dyan. Basta ang importante bayad kayo, and then importante ay maibigay namin kung ano yung gusto namin. O di ba magawa namin kung ano yung gusto. Ganun yung nakikita ko. Kaya hindi ko rin maaalis kay Winwin na magulat siya ng bonggang-bongga kasi kung ikaw nga nagulat eh. Lahat naman tayo, di ba? Pero nandoon na umaasa tayo na sana, cross the fingers, na maging maayos ang Miss Universe. So, eto na nga, di ba? So, good luck kay Winwin kung sasali siya sa Miss Universe Philippines at gusto niya maging representative ng Pilipinas sa susunod na Miss Universe. So, tingin ko hindi to sasali sa mga sitwasyon na ganito. But, let's see in the future. And then, para naman sa sumunod na chika. So, ayun nga, di ba? May bagong honor nga daw ang Miss Universe. Ako, feeling ko dito kasi nga 'di ba may problema kay Kun-an, tapos may problema din ngayon kay Raul. So parang ang feeling ko bigla nilang ibibigay ito sa iba na pwede nilang pagkatiwalaan na kaibigan nila. So parang feeling ko hindi naman to ang mga bumili. Kumbaga sila lang ang magpapatuloy. Kasi parang ang bilis-bilis naman, may ganun agad, nakapirma kagad ng kontrata, nasaan sila, so paano nila na-transfer yung mga bagay-bagay, at ano ang mangyayari sa Miss Universe, di ba? So, syempre, parang feeling ko, dahil alam na ni Mr. Nawat kung paano patatakbuhin ang Miss Universe, so parang magiging involved si Mr. Nawat dito in the future. So, baka dito uli maganap sa Thailand ang next edition ng Miss Universe, or pwedeng sa ibang bansa. Pero parang feeling ko si Mr. Nawat pa rin ang magpapatakbo. Kasi nga sa sobrang dami ngayon ng problema nila Kun-an, so ayaw na ma-involve na parang maging may-ari. But
parang feeling ko sila. Kasi tie So kapag tie pa rin ang magiging owner, alam na natin na parang pinahabilin yan or sila lang yung nasa in front pero yung mga nasa likod niyan, syempre yung mga demonyo pa din. Charot. So grabe naman. Nakakaloka. Kasi parang feeling ko ganun yung nangyayari. So sorry naman. Oo. Pero parang feeling ko yung nasa likod niyan ay sila Kun-an pa din, sila Raul, yung mga ganon. Kaya lang, hindi lang sila nag-i-in-front. Oo, ganon. But let's see. Pagkatiwalaan natin kung ano yung mga magiging desisyon nila. Basta ang importante ay mapahalagaan lang ng maayos ang Miss Universe at magawa nila ng tama kung ano yung mga bagay-bagay na tama dapat na ibibigay nila sa mga lumalaban dito, sa mga taong manonood. Hindi yung intention nila ay alam mo yun, yung pagkakitaan lang tapos bahala na kayo, basta kami may winner. So, parang feeling ko okay nanalo si Mexico, sa susunod na taon si Thailand ang mananalo. Parang ganon, parang laging nakaset up, tapos saka na yung mga sa ibang bansa. Tapos after 3 years, 5 years tayo uli ang panalo. Yung mga tipong ganon, nagbibilang ng corona sa Miss Universe. Charot. So, yeah, so good luck, di ba? Good luck sa atin lahat. But, laban Pilipinas. At least tayo, lumalaban tayo ng patas. So, yan. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo ba nagkapalit ng posisyon si Vina at saka si Philippines dito sa Miss Universe? Kasi ayun nga yung mga tanong talaga ng alam niyo, sa totoo lang, masaya naman ako naka third runner-up si Atisa Manalo. Ang bongga nga nung parada ni Atisa Manalo kanina, di ba? So, para siyang nanalong Miss Universe. Nakita ninyo? Ang bongga-bongga. So, ako para sa akin, kung ano yung ibinigay nilang resulta, ayun syempre yung napunta sa atin. Pero kung ano yung nakita natin performance, kayo na makakapag-isip kung nagkapalit nga ba sila ng posisyon. So, ang mga nakakaalam niyan, yung mga taong nandoon sa likod niyan, kung eto ba may nagawa ba silang mekos-mekos dito, kung meron ba silang ginawang pagpapalit, di ba? Meron ba silang ginawang setup? So, ang akin, kung dyan sila masaya, okay lang yan. Sabi ko nga sa inyo, ang buhay ay bilog. Bukas nandyan ka sa itaas, bukas nandyan ka sa ibaba. So, piliin natin maging mabuting tao at piliin natin maging humble at piliin natin na maging tapat sa mga sarili natin. More than doon sa mga pinagloloko natin yung mga sarili natin. At kung ano man ang mekos-mekos na ginawa nila, bahala na ang return sa kanila niyan in the future. Basta ang importante, masaya si Atisa, masaya ang Pilipinas, at pinagdiriwang natin ang success natin dito sa Miss Universe. Hindi man natin naiuwi yung corona, ang importante ay panalo tayo sa puso ng buong Pilipinas, di ba? Sa mga Pilipino, sa puso ng mga Pilipino. Yun yung importante. At yung pinaniniwalaan natin, panindigan na lang natin yon. Basta ang importante ay masaya tayo at masaya si Maria Atisa Manalo. So, yun lang. Di ba? So, laban. Wala na tayong magagawa dyan. Kahit pa kung ano-ano mga declamation pag gawin natin dito, wala nang mangyayari kundi mag-move on at maging masaya kung ano ang nakuha natin. Better luck next time. Ganon. And then, pagdating naman dito sa Miss Cosmo, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato natin na si Chelsea Fernandez? Si Chelsea Fernandez, ang masasabi ko, bongga. Ang bongga niya. Sobrang ganda niya kagabi sa session ceremony at talagang lumalaban ang ating pambato at Diyos ko, yung pagpasok pa lang niya, Diyos ko, yung damitan ng ating pambato ay ang bongga-bongga na. Gusto ko yung ayos ng buhok, gusto ko yung taray ng fierce niya, yung mga tipong ganon. At talagang happy ako para kay Chelsea Fernandez. So, parang feeling ko si Chelsea Fernandez ang isa sa mga pinakamalakas at ayan nga, di ba? So, sa mga candidates, ang mga napansin ko din yan, si Brazil, si Peru, si Greece, maganda din si Greece, at saka si Tanzania. Good luck, di ba, sa kanila. Basta ako, naniniwala ako si Chelsea Fernandez, malakas ang laban dito sa competition ng Miss Cosmo ngayong taon na to. Pera na lang kung
maano tayo dyan, mawa 1, 2, 3. Eh, alam naman ninyo, ang bilis-bilis lang na mawa 1, 2, 3 dyan. Diba? So, yon. Kaya, laban and trust sa proseso. Diba? So, yon. At para sa sumunod na chika, panahon ni ni Janine Togonon at saka ni Atisa Manalo, parehas daw ang nangyari na parang dapat winner daw ay Philippines pero ibang bansa ang nakoronahan. Ay nako, ganun talaga. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang naman ngayon taon na to ang nagkaroon ng problema ang Miss Universe. Maraming beses na yan. Oho. Kasi nga, di ba, yung mga nakaupo dyan, pag gusto nilang manalo yung candidates na yon, wala tayong magagawa, kundi ayun, so wala ka nang magagawa kundi sundin ito na sige na nga, kayo na nga ang winner. So bakit pa tayo magrereklamo? So just keep going na lang. And at least, di ba, si Janine Togonon, first runner-up sa Miss Universe, and then parang feeling ko, yes, nagawa niya yung best niya at dapat siya yung winner. Pero kung hindi man siya nagtagumpay, at least meron tayong remark na candidates na Janine Togonon sa mundo ng pageantry, di ba? At sa mga utak natin lahat. At ganun din si Atisa Manalo. Hindi man nanalo, at least, di ba, naka-remark sa atin na alam natin na ay, ang galing yan. Ay, lumaban yan. No? Di ba? So, kaya, okay na yan. No? Ganon. Wala na akong reklamo, kundi congratulations na lang. And then, ayun, so sabing gano'n, sa bagong may-ari, sabing gano'ng bali-balita sa international pageant community na may bago na daw honor ang Miss Universe organization. Papangalanan na daw ito sa December 3. Sabing gano'n. Fatima Machugi kaya bilang Miss Universe. Bakit naman siya machuchugi? Siyempre hindi siya machuchugi kasi i-continuous niya yung reigning niya. Kumbaga, kahit na masabihin natin na o sige, may bago ng honor. Eh, yung bagong honor naman ay, alam mo yon, kaibigan nila, kaututan dila nila. Kumbaga sila yung mga nasa likod. Eh, di i-continue pa din yan ni Fatima. And then si Fatima, kung sakali mang hindi man ganon ang sitwasyon, etong si Miss Universe, kukunin niya pa rin niya si Fatima para ipagpatuloy yung ganap. Eh, halimbawa magpa-Miss Universe kagad sa isang buwan, di ba? Siyempre hindi. So, nandoon niya na tatapusin niya yung reigning niya. Pero, ang maging setup ay mabilis o maikli lang yung kanyang maging reigning. Oho, yung kumbaga parang, baka pagdating sa June o pagdating sa May, may Miss Universe na uli. Eh, di bongga, di ba? Just ko, maloka tayong lahat. So, yon. So, ayun ang akin. Basta ako, naniniwala ako na maganda yung proseso na mangyayari ngayon at ayan, so buti na lang may bago ng honor. So, ibig sabihin, hindi sila nakahang ang Miss Universe sa susunod na taon. Maaaring magtuloy-tuloy na to at sana lang talaga, ayun yung ipanalangin natin, na maging maganda ang takbo ng sistema nila. Diba? So, yun yung importante dito. At laban Pilipinas. O, diba? So, yun yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.